Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon. Siyempre po, gabi, madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong pinalalabas po nila na warrant of arrest daw po sa ICC. Pati po ang institusyon ng Kongreso, ang mga ilang congressman ay talagang nakatutok din po sa issue ng warrant of arrest at sinasabing baka nagtatago ang dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. At syempre po, naglabas din po ng paliwanag ang Malacanang, mga tambay, sa pamamagitan po ng kanila pong bagong USEC na si Attorney Claire Castro, mga tambay ng PCO. Painggan po natin ang mga balita mga katambay at komentuhan po natin. Mamaya na po tayo magsha-shoutout sa huli mga kababayan. Umpisa na po natin. Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no? Until now, ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. Maugong ang balita na naglabas umano ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC dahil sa posibleng crimes against humanity sa pagpapatupad nito ng anti-drug war. Nitong nakaraang linggo, umalis patungong Hong Kong si FPRRD kasama ang anak na si Vice President Sara Duterte at humarap sa Filipino community doon para sa PDP Laban Rally. Mismong si dating Pangulong Duterte ang naghayag ng naturang warrant sa kanyang talumpati. Bagaman walang kumpirmasyon ng sinasabing arrest warrant, ipinagtataka naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang timing ng pagbisita sa Hong Kong ng dating presidente. Sakaling meron ng order ng pag-aresto, dapat agad itong ipatupad ayon sa mambabatas. Si Congressman Chua ay isa ring miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Duterte. Nakita niyo po mga tambay, gigil na gigil po ang isang congressman ng Maynila na kailangan daw po implement agad kung meron man warrant of arrest ang ICC. Grabe po, no? Talagang hindi rin po ba ito bobo at tanga at gago? Alam niya may partido ito eh. 'Di ba? Sino po ba ang PDP laban? Sino po ba? 'Di ba partido ni PRRD yan eh. 'Di ba? Hindi ba gago ito? Mga tambay. Pupunta siya na Hong Kong para mangampanya sa ating mga kababayan. 'Di po ba? Para nagpapakatanga itong mga congressman na ito. At talagang binibigyan po nila ng issue kasi mamaya kukomentuhan po natin yan. Bakit po sila nagkakaganyan, mga kababayan? Ito pa isa. Ito po naman ay nilabas ng Malacanang, mga tambay. Naglabas din po ng pahayag ang Malacanang. Ito naman din po ang pakiusap natin kung mangyayari po ito. Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Sumunod sa batas at huwag nang makialam. Ito ang pakiusap ng Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling may lumabas nga na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa ang mga otoridad na pigilan ang anumang posibleng idulot na gulo kung magkaka-arestuhan man. Pero sa ngayon, ayon kay Yusek Castro, wala pang natatanggap na anumang impormasyon ng Malacanang ukol sa umano'y red notice ng Interpol laban kay dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po mga tambay, sumunod daw po tayo sa batas. Di ba? Ginagawa rin po tayo ng Malacanang na bobo tanga ng Malacanang. Ito po, sa pangunguna po ni Attorney Claire Castro. Ginagawa po tayo mga Pilipino mga tanga bobo. Susunod tayo sa batas na wala naman pong jurisdiction sa bansa natin. Ang ICC. Wala pong jurisdiction po sa bansa natin yan. Pero susunod daw tayo sa batas. Paano mo susundin yung batas na wala naman jurisdiction sa iyo yung ICC, yung International Criminal Court? Hindi po ba ginagawa tayong mga tangat bobo nito? Hindi po ba ito isang pagiging diktador? Nasaan na yung kalayaan ng Pilipino? Di ba? Yung freedom of speech mo, freedom of expression mo sa ginagawa sa iyo
ng gobyerno at kasama ng walang jurisdiction sa'yo na ICC. Sige nga, anong klaseng gobyerno meron tayo pagka ganito? Kinikitil ang ating kalayaan. Ba? Mamaya, ito pa po, mayroon pa po tayong isa bago po natin ituloy ang komentuhan natin. Ganyan po, nakita nyo po ang paliwanag po ng congressman ng Maynila sa institusyon po ng Kongreso at naglabas din po ang Malacanang. Mga tambay, wala pa pong warrant of arrest, ha? Walang jurisdiction yan, yung ICC sa ating bansa. Pero ito naman po ang sabi ng isang magaling na abogado. Naging USEC din po ito. Ito po ay naging USEC po, sandali. At umalis po, nag-resign sa Pangulong Marcos. Dating USEC po ito. Hindi pala USEC, dating secretary po ng PCO, mga tambay. Hindi pala USEC, secretary, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Pakinggan po natin ang sasabihin niya. Ulitin ko. So, nasaan yung announced warrant? Wala. Nasaan yung capability ng ICC? Wala. May red notice ba from the Interpol? Wala rin. Ano ngayon ang nilalabas ng mga statements ng ating gobyerno? Ang sabi nila ay sila daw ay handa dahil may naririnig nga daw sila na may naririnig daw sila na lumabas ang warrant. They are not saying that a warrant has been issued. They are not saying that they have a copy of the warrant. They are not saying that they know for sure a warrant has been issued. O sige, so wala. Because there is no evidence of warrant from the ICC. Uulitin ko, there is no evidence of that. Kahit yung gobyerno natin, ang sinasabi nila is, kung sakaling may warrant, ready kami. Okay? Ngayon, ano ngayon ang next na lumabas? Supposedly, may mga umiikot rin na balita which as of this moment is still unverified, is that there is a local warrant pala issued for several persons who allegedly for the crime of inciting to sedition. O ano ang inciting to sedition? Inciting to sedition in the revised penal code is ito yung mga acts: writing, publishing, or circulating scurrilous libels against the government or authorities, suggesting or inciting rebellious conspiracies, stirring up people against lawful authorities, yada yada, disturbing the peace, utterance of seditious words or speeches, placards or emblems that provoke disturbance from the public order. Penalties: imprisonment from 4 to 6 years. Okay? So, fine not exceeding 400,000 pesos. Ibig sabihin yan, bailable po. Okay? So, yan po ang umiikot, is that there are supposedly several warrants being issued by a court for the arrest of several persons supposedly for inciting to sedition. Okay. Now, what is inciting to sedition? This is one of those limitations on our freedom. Yan po ang paliwanag ni Attorney Trixie. Ang kumakalat daw po na isa pang side ay yung warrant of arrest naman para sa mga inciting sedition, mga katambay. Itong mga sinasabing hindi po ito parte ng sinasabing yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Magkaiba po yun. Di ba? Nasampahan po dyan, di ba? Ng sedition. Si Cap Dado, di ba? Si dating Cap Dado. At pati po si Vice President Sara Duterte, di ba? Dahil nga po sa pagbabanta po sa buhay po ng Pangulo daw, di umano, at ng First Lady, at ng Speaker ng Kamara, mga katambay. Nakita nyo po, mga katambay, yung pattern. Wala pong lumalabas na warrant of arrest galing po sa ICC, mga kabayan. Unang-una, hindi na tayo miyembro niyan nung ICC. Kaya lang po talaga nila pinalalabas yan dahil po yung Interpol. Dahil daw po Interpol ang gagamitin, mga katambay. At, siyempre, nandyan po ang puwersa ng gobyerno. Pati ang gobyerno ay sasama po dahil magbibigay po sila ng go signal dyan, ng approval. Dahil nga po, kailangan po nilang ilihis, mga kabayan. Ito po, komentuhan na po natin.
Bakit daw po kumakalat at pinakalat? Kasama pa ang congressman ng Maynila na si Chua at kasama pa ang bagong Yusek na si Franz Castro. Ay, si Franz. Kay Plido po kasi ni Franz Castro, mga kababayan. Si Yusek. Di ba? Ito po si Claire Castro, mga tambay. Si Attorney Claire Castro. Kaano-ano kaya ni Franz Castro ito, mga tambay? Yung convicted ng child abuse at sumusuporta po sa CPP and PANDF, mga tambay. Ang bagong Yusek ng PCO, mga kababayan, si Attorney Claire. Ito po ang komentuhan natin. Bakit po nila ginagawa ito? Bakit po nila ginagawa ito, mga kababayan, mga katambay? Dahil bingo na sila. Bingo na eh. Bistado na sila, mga kababayan. Para na po silang kamatis na bulok. Bulok na po sila. Para po silang kamatis, mga kababayan. Diba? Yung kamatis, pag sinama mo sa isang kaing, diba? Lahat po bulok. Ganun po nangyayari po sa kanila. Komento ko po, mga tabay, nabulok po. Bulok na po sila sa mata ng matitinong taong bayan. Sa matitino, hindi sa mga gago, hindi sa mga nababayaran, hindi sa mga nasusuhulan, at hindi sa mga kriminal, addict, at sa mga siyempleng diehard supporters nila na sinasabing mga loyalista, mga katambay. Di po ba? Yun na lang po ang naniniwala sa kanila. Pero yung sinasabi nga po natin, para po silang mga nabulok na sa Pilipino. Bingo eh. Napakarami po kasing, anomalya ang natuklasan po natin sa kanila. Natuklasan po ng taong bayan. Ano po yun? Ang ginawa po nila. Lalo-lalo po, unahin natin dito sa institusyon na nagmamalaki. Ito pong wala na po yatang kapanapanalo ito. Ito pong isang congressman ng Maynila, mga tambay, si Joel Chua. At isa rin po tumatayo po yan na lumilitis po yan sa impeachment ng Vice President, mga tambay. At gigil na gigil din po yan, mga tambay. Ngayon po, medyo tahimik po sila sa impeachment. Nakatutok naman po sila sa ICC. Hindi nyo po ba napapansin, mga kabayan? Kung saan na lang po tayo dinadala ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Saan po tayo dinadala? 3 taon tayong dinala sa pamumulitika at sa pera. Kaya po ito yung pantakip eh. Ito pong mga nabulok na bingo na ito eh. Mga tambay, namumuro na po ito na mga basura, mga inidoro. Ang tangi na lang pong pag-asa nito manalo, yung pong natuklasan po ng isang attorney ano po ba pangalan ni attorney? Attorney Respicio. Si Attorney Respicio po. Si Harold Respicio, yun natuklasan niya po. Yun na lang po ang magiging kapag-apag-asa nila. Komento na inyong lingkod na magkaroon po ng malawakang dayaan. Huwag naman sana. Yun na lang po ang pag-asa po nila. Dahil nga po bulok na po sila, mabaho na po sila. Lalong-lalo po ang institusyon na ito ng Kamara at ng Senado. Dahil sa ginawa po nila sa atin, issue nila na 22,025 national budget na siningitan nila na hindi bababa sa 241 billion yung mga blanco, mga kabayan. At yung pag-withdraw nila, na-withdraw na nila agad yan. January pa lang, ayon kay Attorney Vic. 65% ng national budget natin ng 2025 ay na-withdraw na raw po January pa lang, mga kababayan. Mahigit 4 trillion ang na-withdraw na, mga kababayan. Kaya po, mabahong-mabaho sila eh. Bingo sila sa mga Pilipino, sa mga pinagagawa po nila. At ganyan din po ang issue po nila ng pagpirma po ng mga congressman. Kasama po dyan si Congressman Chua sa pumirma na umuugong na nagkaroon daw po ang kanilang mga opisina ng hindi bababa sa 100 to 200 million pesos para lang po sa impeachment na ginawa nila sa Kamara kay Vice President Sara Duterte. Ano pa ang umuugong sa kanilang institusyon, mga kababayan? Puro bingo po ito sa taong bayan eh, bingo. Ano pa po? Kontrolado po ng 2 tao dyan, ayon sa Vice President Sara Duterte, ang pera ng Pilipino, pera ng taxpayer, pera ng bayan. Kinukontrol nila. Sila ang nagmamando kung paano po nila ito gagawin. Mas malaki kay Juan, mas malaki kay Pedro, at siyempre po, di hamak na mas malaki kay Maria. Ganun po nangyayari. Nakita po natin. Yung mga blanco, sila ang nagsisingit. Di ba? Yan po ay usapin na po sa Korte Suprema.
lalabas naman po ang katotohanan yan. Dahil po yan ay meron pong mga pinatawag na dyan. Kasama po ang isang tumatakbong, I think, hindi ko alam kung mayor o congressman ulit, na si Kimbo ng Marikina, mga tambay. Kasama po sa pinatawag ng Korte Suprema yan, mga kababayan. Ano pa ang natuklasan po ng taong bayan sa kanila? Na kaya binggong-bingot, mababaho na sila, parang bulok na kamatis. Ano po? Yung ginawa po nila sa kanilang MOOE at mga extra expenses ay ginagawa lang po nilang liquidation daw po by certification lang. Ayon kay Miss Sasot Rugando sa kanya natuklasan at kay dating Pangulong Duterte na tinawag pa yung worst, pinakabulok, pinakaraten, pinakakurap na institusyon. Yung dalawang yan, Senado at Kamara. Ano pa? Mga kabayan ng mga pinagagawa nila. Yung ginawa nila sa DepEd, yung ginawa nila. Tinamnan nila, nilagyan nila ng mga extra billions of money ang DepEd. Kaya nga po nagbitaw dyan si Vice President Sara Duterte bilang sekretary ng DepEd Kasi sa ginagawa nilang korupsyon, di umano. Tinatamnan nila ng mga extra billion ang mga ahensya ng gobyerno. Kaya hindi malabong mangyari Hindi malabong mangyari mga kababayan na kontrolado talaga nila ang pera natin. Sila ang naglalagay ng mga extraordinary at yung sinasabing mga unprogram. Nilalagyan nila ng malaking pera ang mga unprogram. Di po ba mga kababayan? Yan po ang natuklasan po nila Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez. Mga kababayan, yan po ang mga issue po. At yung ginawa po nilang very special na rules nila o batas ng mga kababayan na hindi po sila obligadong magsubmite, magbigay ng mga resibo ng kanilang mga budget, mga ginagastos na proyekto, ginagastos nila sa kanilang opisina para po dito sa sinasabing ma-audit sila ng COA. Certification lang mga tambay. Certification lang. Ibang klase itong mga tao na ito. Tapos ngayon, sila ngayon ang tutugis sa mga Duterte. Mga kababayan, nakita niyo po, yung institusyon na napakabaho na, napakarami na natuklasan ng mga Pilipino. Mga kababayan, sila pa ngayon ang ubod ng galing. Akala mong napakalilinis, walang ginawa, walang bahid ng korupsyon. Akala mo ang tiwala ng Pilipino ay nasa kanila kung magsasalita. Palibasa, kontrolado po yata nila ang media, mga kababayan. Ayan po ang nangyari dyan. Dito naman po tayo sa Malacanang, mga kababayan. Kaya po ginagawa po nila yan na talagang tutukan. Dahil nakita naman po natin, pagkatapos po dito sa sinasabi pong confidential na 125 million ng Vice President at dito po sa tinututukan po nila nitong nakaraang linggo, putok na po, 2022 pa po nila tinututukan ang impeachment ng Vice President, ay talagang hirap na hirap po sila, mga kababayan. At siyempre, mabahong-mabaho sila sa taong bayan. Ito naman po ang mga anomalya na umuugong sa palasyo. Kaya kailangan po nila pagtakpan dahil unang-una, mga kababayan, ay bulok na ito. Siyempre, ano po ang mga kabulukan na issue na hindi po tinutugunan ng pamahalaan at pilit po ipinagtatanggol at ikinukorek ng isang USEC ng PCO na si Attorney Claire Castro. Ano po yung mga katambay? Ito po, unang-unang issue ng Pangulo, mga kabayan, droga. Gumagamit daw po ng droga ayon kay Cathy Binag at kay dating Pangulong Duterte. Hindi po natutuldukan yan. Kaya issue po yan. Mabahong-mabaho po sa taong bayan yan, mga kabayan. Issue ng droga. Ano pa? Issue po ng ginto. Yung reserve gold natin na hindi po alam ng taong bayan kung nasaan po ang pinagbilan yan at bakit binenta yan, ano pinagamitan yan, sino ang bumili niyan. Di ba? Yung 25 tons, 129 billion daw po yan, mga kabayan. At ano pa? PhilHealth. Yung paglipat nila ng pera ng PhilHealth ay anomalya po yan. Anomalya po yan. Pinababalik po ng Korte Suprema yung pera pong nakuha na po dyan na hindi bababa sa 60 billion. PhilHealth pa lang yan, 89.9 billion. Ano pa? GSA, yung Maharlika Investment Fund, wala na po silang nire-report sa atin. Ano na po ang nangyari sa ating investment ng Maharlika Investment Fund? Ano po? 230
50 billion daw po yan, mga kababayan. Ano pa? GSIS, 62.5 billion. SSS, 62.5 billion. PDIC, 117 billion. BBM Confidential Fund ay hindi rin po bababa sa 4.5 billion ang kanyang intelligent at confidential fund, mga tambay. Intel and Confidential Fund. Ano pa? Flood control issue. 500 billion, hindi po bababa sa 500 billion. Ano pa? Ang mga niloan po natin sa ginamit po natin yung loan po natin sa health system in rural area. Hindi raw po bababa ito sa 28.7 billion pesos, mga katabay. At syempre po, ang national budget po natin ng 2025 ay napakalaki rin pong issue ng pamahalaan ng binagoong ang Pilipinas. Ano po yun? Yung pagpirma po ng GAA na napakarami pong blanco at yung ginawa po nila sa GAB, di ba? Yung General Appropriation na Bill, kumpleto na yung mga blanco doon sa kanilang ginawa sa bicameral, di ba? Pinirmahan ng Pangulo, issue pong malaki yan. At dapat din po sanang masilip. Ano po ang dapat masilip? Yung ginawa po nilang budget ng 2023 at 2024. Baka ganyan din po ang ginawa nila, mga kababayan. Napakarami pong isinisingit at mga blanco, mga kababayan. Lalo-lalo na may mga pondo na, pinopondohan pa ulit ang natuklasan ng mga Pilipino. Ano pa? Ano pa ang natuklasan ng mga Pilipino? Pati ang COMELEC, natuklasan din po ng isang abogado na si Attorney Harold Paz Respicio. Ano ang natuklasan ni Attorney Harold, mga tambay? Ano po? Magkakaroon daw po ng malawakan dayaan di umano ayon sa abogado. Kung ito po ay itutuloy ng COMELEC na nakasaksak, nakakonekta sa internet. Doon daw po magkakaroon ayon kay Attorney Respicio ng malawakan dayaan. Pwede raw po itong ma-hack at mabago ang numero, yung mga politiko. Di ba? Kaya dapat po ito, meron po tayo isang subscribers na nag-suggest Dapat po ito, ipetisyon din daw po ito sa Korte Suprema. Mga kabayan, dapat po ipetisyon sa Korte Suprema. Kaya katulad po ng ginawa nila Attorney Vic at ni Congressman Ungab na pinitisyon po sa Kamara, pinitisyon po sa Korte Suprema ang ginawa po nilang 2025 national budget. Di ba? At pati po ang PhilHealth, pinitisyon po nila. Kailangan din po ipetisyon po ito. Yung gagawin pong pagkonekta po sa internet ng gagamitin po nating mga machine na gagamitin po sa halalan, mga kabayan. Napaka-importante po yan para po maging malinis at siyempre napakaliit na lang po ng chance na magkaroon ng dayaan pagka yan po ay natupad. Yung sinasabi po ni Attorney ni Attorney Harold Respicio, mga kabayan. Napaka-importante po yan. Napakarami pa po, mga kabayan. Nakita nyo po yung sinasabi po natin, sila po ang napakaraming karga-karga. Karga-karga na katiwalian, di umano. Karga-karga na mga korupsyon, di umano. Karga-karga na mga drug issue na gumagamit ayon kay Kati Binag. Itong Pangulo. Ngayon, mga kababayan. Tapos ngayon, uutusan tayo. Sasabihin sa atin na isang Yusek na Attorney Franz Castro. Attorney Claire Castro, mga tamay. Sasabihin sa atin ngayon na isang Attorney Claire Castro ng Yusek ng PCO na sumunod tayo sa batas. Sumunod tayo sa batas sa gagawin nila sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi po ba tayo ginagawang tangat bobo, mga kababayan? Nakita niyo po, pasusunurin tayo sa batas, mga kababayan. Samantalang, umiira lang batas natin. Nakita niyo po, umiira lang bansa natin, meron tayong batas, may Korte Suprema tayo, meron tayong lower court, meron tayong mga justices, meron tayong mga abogado, meron tayong mga piskal. Di ba? Pero, nakadikit tayo sa ICC, sa International Criminal Court. Kung ang Amerika nga, sinipa na ng Amerika yan, nagbigay na sila ng sanction sa ICC. Sinipa na nila yan. Hindi na pwede yan sa kanila, ang ICC. Sa katunayan nga, hindi na rin nila susuportahan yan, lalo sa budget.
Umaasa lang po kasi yan. Yung ICC, umaasa lang po sa mga bansa. Yung mga miyembro niyan, obligadong magbigay ka ng parang pledge o tulong sa ICC, yung sinasabi International Criminal Court. Di ba? Kaya sa Amerika nga, hindi na umubra yan. Tapos sa Pilipinas, nandyan ang justice system natin. Tapos dyan mo ikakabit ang isang dating Pangulong Duterte para dyan mo litisin sa ICC. Binabastos mo na ang korte natin, ginabastos mo na ang Korte Suprema, binabastos mo na ang mga justices natin. Bakit? Mahihina po ba ang ating mga justices? Mahihina ba ang ating Korte Suprema? Mahihina? Mahihina po ba ang ating batas? Bakit hindi mo dyan litisin sa Pilipinas kung talagang totoong nagkasala yan? Hindi po ba? Hindi po ba mga gagot, mga bobo ito dahil sa pamumulitika para po lang mapagtakpan? Mapagtakpan po ang mga issue na nabanggit na po natin ngayon na isang damukal po na issue, pati ang institusyon ng Kamara at Senado ay napakarami po nilang issue sa pera. Ganon din po ang binagoong ang Pilipinas. Isang damukal na issue. Tapos pasusunurin tayo ng isang USEC na sumunod daw tayo sa batas. Anong batas? Unang-una, hindi nga tayo miyembro na ng ICC. Hindi na po tayo miyembro. Tapos dyan mo lilitisin. Bakit? Dahil sa pagpapabagsak nyo sa mga Duterte, yung ginagawa nyo po para mapagtakpan ang mga issue nyo na napakalalaki sa pera, sa droga. Dinala nyo po ng 3 taon ang pamahalaan ng bansa sa paglilingkod nyo sa amin. Dinala nyo lang sa 3 taong pamumulitika. 3 taong puro pera issue. Napakataas na krimen, napakataas na droga. Di ba nagkahalat sa lansangan ngayon, pati nga social media, ina-upload na nila, sila'y tumitira ngayon. Ganun po katindi. At pati po ngayon, napapatay na mga polis natin. Ang ating mga kasundaluhan, nagbabalikan na naman po ang isang damukal na naman na mga adik. Pati mga polis ngayon, nadidisgrasya. Sila po ang napapatay ngayon. Pag gumagawa po sila ng mga bypass operation, nadadali po sila dahil may mga kargada rin yung mga yan. Di ba? Pati po ang mga CPP, NPA, NDF, lalo ang NPA, lumalakas na naman. Dahil nung nakaraan lang po, dinalaw ng Vice President Sara Duterte ang napatay pong sundalo. Hindi po natin nakitang dumalaw ang Commander-in-Chief. Lagi po natin nakikita ang Vice President na nakikiramay sa mga bayani natin na pinapatay ng mga NPA. Nakita nyo po ang nangyayari sa ating bansa. Pero ang gobyerno natin saan nakatutok? Sa ICC. Sa impeachment. Diyan po nakatutok. Dahil ikinakabit nila war on drugs. Sino po ba ang pinoprotektahan nitong war on drugs? Di po ba tayo? Tayong mga Pilipino na matitino? Mga hindi tumatangkilik sa masasamang bisyo? Ang ating mga anak? Ang ating mga henerasyon? Ang tanong natin dito sa pamahalaan ng binagoong ang Pilipinas, sino po ba ang pinoproteksyonan nyo? Sino po ba ang pinoproteksyonan ng bagong Pilipinas? Sino po? Ang mga adik? Ang mga drug lord? Ang mga NPA? Ang mga kriminal? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pag po kasi ang mga naapektuhan at namamatay ay mga kriminal at mga gumagamit at nagagamit ng mga narco-politics, mga NPA, mga katambay, kailangan po, kailangan po litisin ang mga sinasabing involved dito sa mga pumatay daw di umano dito sa mga tao na ito na ang trabaho po ay masama ang ginagawa sa ating bansa. Di ba? Nahandyan po agad ng human rights. Nakita nyo po, human rights nagsasalita, yaw-yaw ng yaw-yaw. Mga politiko, mga congressman, lalo ang mga supporters ng CPP, NPA, NDF, nagyayayaw-yaw, salita ng salita. Nasaan ang human rights para dito sa mga biktima raw ng sinasabing war on drugs? Ang tanong natin, nasaan naman po ang human rights ng mga biktima ng NPA? Biktima ng mga adik? Biktima ng mga kriminal? Di ba? Nasaan din ang human rights ng binibiktima ng mga drug lord para maging adik ang ating mga anak, ang ating mga magulang? Nasaan ang human rights? Nagsasalita po ba sila sa mga pinapatay ng mga adik? Pinapatay ng NPA? Kaya magtataka tayo nasaan ngayon ang ating gobyerno? Ang ating bang gobyerno ay pro
Pro ba sila sa mga kriminal, sa mga adik, sa mga NPA? Yung lumalaban sa kasamaan sa bansa dahil grabe na. Grabe na ang kasamaan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Laganap na laganap. Narco politics, no, ninja cops, involve ang mga politiko, involve ang mga general sa droga. Ginagamit po nila itong kapital sa politika. Ginagawang extra nila. Di ba? Yung iba, mga kapulisan, ginagawa nilang hanap buhay na yata dahil sa pera. Di po ba? Tapos ngayon, yung tao, yung isang presidente na gumawa, na protektahan at ma-stop at hindi na lumaganap sa buong bansa ang droga, ang krimen. Di po ba? Pati ang korupsyon. Ito pa ngayon, tao na ito na naglinis, nakatikim ka ng konting ginhawa ng 6 na taon, siya pa ngayon ang iyong lilitisin sa ibang bansa. Samantalang nahandyan ang korte natin, wala kayo sinasampa. Di po ba pamumulitika lang ito? Di po ba demolition job lang ito sa mga Duterte? Laki-laki ng ating Korte Suprema. Laki-laki. Napakarami nating justices dyan. At napakarami nating mga judge sa mga lower court. Di ba? Sa mga korte natin sa buong bansa. Kahit saan mo isampa, meron judge. Di ba? May piskal. Napakarami abogado sa ating bansa. Pero gusto mo doon litisin sa ICC, mga kababayan, samantalang yung mga nakasuhan ng droga, nakasuhan ng krimen, mga involved sa droga, saan po nilitis? Mga kababayan. At yung mga kriminal sa ating bansa, saan po nililitis? Di po ba nililitis sa korte natin? At sa katunayan, meron pang isang senadora na mahilig daw po sa saging na saba. Napawalang sala pa nga. Tumatakbo pa ngayon party list. Dahil umiiral daw ang batas sa atin. Pagka sila nakakalaya sa mga ginagawa nilang anomalya di umano, may batas para sa atin. Umiiral daw ang batas pagka sila ang napapaboran. Pero pagdating sa mga Duterte, hindi parehas ang batas ng Pilipinas. Kailangan dalhin mo sa ICC. Hindi po ba fair justice ito? Hindi fair justice po ba ito? Di po ba hindi fair? Di po ba? Pagka sa kanila po mga pabor, fair justice. Di po ba? Kaya nakita po natin, mga kababayan, kung paano po nila itinutwist ang issue, mga kababayan. Kaya maging matalino po tayo, mga kababayan. Wag na po tayong magpabudol muli sa mga politiko na ito. Lalong-lalo po sa Malacanang. Lalong-lalo po, mga tambay. Wag po tayong, ginagawa po tayong mga robot ng mga ito. Sumunod daw po tayo sa batas, mga kababayan. Anong batas ang susundin mo, mga kababayan? Yung Pangulo ng Pilipinas na naglingkod, walang issue ng korupsyon, hirap na hirap kayong tamnan ng korupsyon, dinadala nyo lang sa war on drugs. Samantalang itong Pangulo natin ngayon, 3 taon pa lang, isang damo ka lang issue ng pera, may issue pa ng droga. Dinadala nyo sa war on drugs ang dating Pangulong Duterte. Samantalang ayaw nyo imbestigahan ang Pangulo na involved sa droga. Involved sa droga, gumagamit ng droga, wala man lang kayong imik, wala man lang kayong gawin na ang Pangulo para mawakasan na ang binibintang, ang inaakusa ng isang katibinag, ay matapos na, tahimik kayo, bingi, bulag, pipe, ganon. Tapos ngayon sasabihin sa Pilipino, sumunod kayo sa batas? Kung ang Pangulo nga, sumusunod ba sa batas? Ang binagoongang Pilipinas ba'y sumusunod sa batas? Ang mga congressman ba'y sumusunod sa batas? Pag pumunta ka nga lang dyan sa institusyon na yan, kinumbida ka. Wala kang kaso. Guest ka lang, resource person ka lang, guest. Pag hindi nagustuhan ang sagot mo, ikukulong ka, contempt. Sumusunod po ba sila sa batas? Ikukulong ka dyan nang wala kang kaso? Sige nga. At ang Pangulong Marcos po ba ay sumusunod po ba sa batas? Ano po ba sabi ng Korte Suprema? Illegal ang paglipat ng PhilHealth money. Sumunod ba sila sa batas? Di ba ginagawa rin nila yon? Hindi sumusunod sa batas. Di po ba? At yung ginawa po ba nilang mga blanco, 2025 national budget, sumunod po ba sila sa proseso ng batas? Sa paggawa ng budget? Di po ba hindi? Sino po ba ang hindi sumusunod sa batas?
Attorney Claire Castro. Sino po ba? Ang mga Pilipino po ba? O ang Malacanang? O ang institusyon po ng Senado at Kamara? Nagtatanong lang po. Kasi ang ginagawa po kasi nila, sasabihin nila, meron kaming rules. Meron kasing rules eh. Yan ang sasabihin ng institusyon eh. Kaya karapatan namin at may power kami magpakulong. Rules nyo yan. Kaya nga, hindi yan batas. Hindi batas ng bansa yan. Hindi batas ng Korte Suprema yan. Hindi batas ng Pilipinas yung rules nyo. Rules nyo lang yan. Ipakukulong nyo dyan dahil may rules kayo. Di po ba? Di ba katarantaduhan ito? Di po ba nilalagay po nila ang batas sa kanilang kamay dahil sa rules? Ganon po katindi. Kaya ito pong mga ito, mga kababayan, huwag na po tayong magpaluko sa mga ito. Wala po tayong nakita rito sa mga nabulok. Nabulok po kasi. 3 taon pong mabaho. Bulok na bulok. Sa mga natuklasan po nating mga Pilipino, lalong-lalo po sa pinahayag ng Vice President na kontrolado ang pera natin, napakarami pong bilyon-bilyon na isinisingit nila sa pondo. At ganun din po ang natuklasan po ng dating Pangulong Duterte at ni Ms. Sasot na talagang puro pabor po sa mga 19 Congress, pabor po sa mga politiko. Ang ating pera, walang mga public hearing ang kanilang mga budget. Mga kababayan, ganyan po katindi. Hindi po natin alam kung paano po nila ginagastos ang ating mga pera. Walang public hearing. Bulok na bulok po yung mga institusyon na yan. At ganun din po ang pamahalaan, mga tambay. Dinala lang tayo sa pamumulitika. Nasaan na po ang mga pangako nila? Nasaan na po ang mga pangako nung kampanya? Napakaraming pangako ang ibinigay sa atin. Hindi po kasama sa pinangako ng Pangulong Marcos ang mamulitika. Ang ipinangako po ng Pangulong Marcos sa atin ay ibangon ng bansa. Lalong-lalo ang sekto ng ating pagkain. Pababain ito. Pababain ang presyo ng bilihin, lalo ang bigas. Yan ang mga pinangako sa atin. At itutuloy ang mga programa ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo na yung naumpisa ang build. At itutuloy ang pagsugpo sa droga at pati pagsugpo sa NPA. Di po ba? Nasaan na po yung mga pangako? Hindi po sinabi sa atin ng Pangulo na dadalin tayo sa 3 taong pamumulitika at 3 taong issue ng pera. Hindi po kasama sa kanyang programa yan. Pero yan po ang ibinigay po sa atin ng binagoong Pilipinas. Binigyan po tayo ng 3 taong trabaho na puro issue pera. At puro issue po ay puro politika. Mga Duterte lamang ang ginawa po nila. Tinarabaho, mga kababayan. Dahil sa lakiyata ng pera na nabanggit po natin. Trillion po yan. Pag kinumpute po natin, trillion. Sa loob ng 3 taon. Ngayon, papayag ba ang mga Pilipino? Sige nga, Attorney Claire, papayag ang mga Pilipino na wala man lang kayo isinasampa na mabigat na kaso sa bansa natin? Inaasa nyo sa International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, ganon? Mananahimik ang mga Pilipino? Hindi na po tangat bobo ang mga Pilipino. Huwag nyo po kaming bobohin. Huwag nyo po kaming gawin tanga. At huwag nyo po kaming pasunurin. Dahil unang-una, napakarami po dapat malaman at matuklasan ng mga Pilipino sa inyo, lalong-lalo sa binagoong Pilipinas, sa mga pera, issue ng droga, issue ng kahirapan, issue ng pera, bilyon-bilyon, trilyon ang issue sa institusyon ng Kamara at Senado. Mga kabayan, nakakalungkot lang po. Ito po, bago po tayo magtapos, shoutout po muna natin, mga kabayan. Ito po sila Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Thank you po. At syempre po, shoutout din po kila Julieta Celona ng Sydney, Australia. Shoutout po sa mga taga-Australia. Julieta Celona. At syempre po kay Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Si Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Shoutout sa mga taga New Zealand. At si Sarah Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. At syempre po kay Trojanta
9828 ng Korea. At syempre po, 9828, okay, na si Trojanta ng Korea. Lopez Ivina ng Saipan o Saitama, Japan. Shoutout po sa mga taga-Japan. At syempre po, shoutout po sa mga kababayan natin sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Shoutout po mga kababayan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, syempre po sa buong Asia, sa Middle East, sa Europa, syempre po, at syempre po sa North America, South America, at syempre po sa Australia at sa New Zealand, syempre po. Shoutout po at ingatan nawa po mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa mga subscribers po natin. Thank you po sa suporta at sa wala pong sawa po ninyo na samahan po ang inyong lingkod. At magtatagumpay po tayo mga tambay. At maging matalino na po tayo mga tambay. Huwag na po tayong magpakabulok na katulad po ng ginagawa po nila na nagpakabulok na po dahil po sa kapangyarihan at pera. Nabulok na po ang mga politiko natin. Kapangyarihan at pera. Baguhin naman po natin. Itong 20 Congress, baguhin naman po natin mga kabayan. At sana po maging malinis at maging maayos ang halalan. Suportahan po natin ang magtatrabaho po, lalong-lalo po ang ibinigay po sa atin ng Duterte, ang line-up po ng Duterte, ang Laban Pilipinas, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Paalam, sa muli. Bye-bye.